Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Ilocos Sur matapos manarasa ang bagyong Karina at ang habagat. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Halos bubong na lamang ang makikita sa mga bahay na ito sa Candon, Ilocos Sur. Lubog pa rin ang ilang lugar doon matapos ang paghagupit ng pinagsamang bagyong Karina at habagat. Makikita ang lawak ng pinsala ng matinding baha. Sa barangay Kalawaan, mistulang ilog pa rin ang mga daan. Halos 500 pamilya ang inilikas sa bayan ng Candon. As of now, mayroon pa rin mga flooded sites. Pero yung mga flooded na highways namin, ma'am, nag-subside na rin yung mga tubig. At saka ongoing na yung repacking namin ng mga goods. Sa Narvacan, Ilocos Sur naman, rumaragasa pa rin ang ilog na ito sa kabila ng paghina ng mga pag-ulan. Ang tuloy namang ito, gumuho matapos umapaw ang ilog. Ito pa naman ang nagkokonekta sa barangay San Pedro at Nangunig. Kaya ang barangay Nangunig, isolated pa rin hanggang ngayon, kaya stranded pa rin ang mga taga roon. Wala pang nakakapunta doon kasi malakas pa po yung tubig. Wala pong makakalabas sa kanila ma'am kasi ang dadaanan lang po nila is sa tubig. Aabot sa 2,700 ang mga binahang residente sa Narvacan sa pananalasa ng bagyong Karina at habagat. Nasa higit 200 individual o 45 pamilya ang inilikas. 20 barangay naman ang nawalan ng kuryente. Hindi naman nakaligtas sa pagbaha ang ospital na ito sa May Kawayan, Bulacan. Kulay itim pa nga ang pumasok na tubig sa lobby ng ospital dahil sa burak na sumama sa baha. Kaya ang ilang pasyente, kinailangan daw ilipat sa mataas na bahagi ng ospital. Paghupa ng baha kahapon, tumambad ng iba't ibang dokumento at gamit sa ospital na nabasa at nasira. Sa video na ipinakita ng May Kawayan LGU sa News 5, kitang malakas ang daloy ng tubig sa May Kawayan River na kadikit ng mga bahay. Nakalala pa sa baha ang high tide, overspill ng dam at ang bumigay na dike sa lugar. Yung mga iba naming flood control dikes ay na-breach, meaning nabugnos. Kaya siyempre yung tubig na nandito sa ilog, pumasok na rito sa mga kabahayan. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, pinipilit naman daw ng DPWH na pagandahin ng mga flood control projects sa May Kawayan. Yun nga lang, hindi naman daw ito natatapos. Nananatili pa rin sa Calvario Elementary School sa May Kawayan ng mga inilikas na residente. Nananawagan naman si Bulacan Governor Daniel Fernando sa national government na tugunan ang matagal na nilang isinusulong na mega dike project na itatayo mula Bataan hanggang Cavite. Mataas na ang dagat sa atin eh. Lubog na tayo talaga. So, ganun ang ginawa, nakita ko, ganun ang ginawa ng Korea. Talagang gumawa sila ng mahabang mega dike para i-block talaga. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.